At narito na naman ang mainit na balita mula sa mundo ng politika. Isang controversial na isyu ang lumutang ngayon matapos kumalat ang isang video na nagpapakita ng isang testigo sa kaso ng pagnanakaw ng pondo na kinakasangkutan ni President Kuting ng Norte Jr. Ayon sa ulat, isang testigo na umano'y may direktang kaalaman tungkol sa pagkakasangkot ng Pangulo sa naturang isyu ang pinagbantaan ng kanyang buhay matapos mabigay ng testimonya sa mga otoridad. Isang kaganapan na nagdulot ng matinding pangamba at mga katanungan ukol sa kaligtasan ng mga taong nagsisilbing saksi sa mga kaso ng katiwalian. Base sa ipinakitang video sa social media, makikita ang testigo na tumestigo sa mga otoridad ukol sa umano'y maling paggamit ng pondo ng gobyerno sa ilalim ng administrasyon ni President Marcos. Ayon sa kanyang salaysay, isa siyang saksi sa mga transaksyon na naglalaman ng mga anomalyang kinakasangkutan ng ilang opisyal ng gobyerno at may direktang ugnayan umano si PBBM sa mga iligal na gawain. Ngunit matapos ang kanyang pahayag, nakatanggap siya ng mga banta sa kanyang buhay mula sa mga hindi pa nakikilalang individual. Agad namang kumilos sa mga otoridad upang magsagawa ng investigasyon hinggil sa mga banta laban sa testigo. Ayon sa mga eksperto, isang seryosong paglabag ito sa karapatang pantao at isang malino na pang-aabuso sa mga saksi sa mga legal na proseso. Sinabi ng ilang mga human rights groups na ang ganitong uri ng pananakot ay isang hakbang na naglalayong patahimikin ng mga taong naglalantad ng katiwalian sa gobyerno. Kung totoo ang may mga banta sa buhay ng testigo, ito ay isang matinding indikasyon ng pang-aabuso sa kanyang karapatan at isang malaking hadlang sa paghahanap ng katotohanan. Dapat matiyak ng mga otoridad ang kaligtasan ng mga testigo upang hindi ito magdulot ng takot at mawala ng tiwala ang publiko sa sistema ng hustisya. Patuloy ang investigasyon hinggil sa insidenteng ito at hinihiling ng mga sektor ng lipunan na ang agarang aksyon upang protektahan ng mga testigo at tiyakin ang malinis na pamamahala sa gobyerno. Ang mga aligasyong ito ay isang malupit na pagsubok sa kredibilidad ng administrasyon ni President Marcos at muling nagbigay diin sa pangangailangan ng transparency at accountability sa mga opisyal ng gobyerno. Patuloy ang ating pagbabantay sa kasong ito at magbibigay tayo ng mga update sa mga susunod na araw. At yan nga mga balita ang ating pagkakatutukan, at kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kakalimutang mag-like, share and subscribe para updated ka sa aming mga bagong balita dito sa Tatak Pinas. Kay George Bongga. Ngayon, mga kababayan, papakita ko sa inyo kung gaano kabobo itong gobyerno ni Pangulo. Ang sabi dito sa Inquirer, Manila, Philippines, a total of 40 social media personalities and representatives from various online platforms have been invited to the House of Representatives Tri-Committee's first hearing this Tuesday. The panel on public order and safety, public information, and information and communications technology will look into the spread of fake news and disinformation nationwide. Kayo mga buwaka ng ina ninyo, kayo dyan, na mga hinayupak na mga supot na kongresistang mga kawatan, kung meron kayo dapat unang ipatawag, si Marcos Jr. Okay? Dahil si Bersamin, dahil nung inilabas ni Congressman Ungab, ni Attorney Vic Rodriguez, ni Pangulong Duterte, yung mga blanco na bicameral report, sinabi ninyo na fake news ang Pangulo at hindi totoo. Pero ngayon, inamin mismo ng kasamahan yung mga nget pa mga gawatan, mga hinayupa katulad ni Kimbo, ng mga kaliwa, si Raul Manuel, na si Amy Marcos, yung manggagancho, na talagang merong bicameral report papers na bakante. Now, here's the thing. Tuloy natin itong kanila ang nakalagay dito sa Inquirer. In a statement released Sunday, Laguna Representative Hubadero Fernandez said, "Oy, Hubadero, ikaw buwa ka ng inakang VO ka, wala kang alam. Ginamit mo lang ang mandato ng gobyerno para magkapera, manggipit. Inilagay-lagay mo yung pangalan ko, pangalan ng mga kaibigan ko, mga palangga ko, sa dyaryo, pero ni isang tuldok wala kang sinend na invitation.
At willing akong umattend dyan sa kadyutahang TRICOM na yan. Pero kayo ang nagpapakalat ng fake news. Dahil lahat ng email, after may nag-send sa akin ng palangga, na, uy, Maharlika, kasama ka sa pinatatag ng TRICOM, chinek ko yung mga email ko. Wala akong nakita na invitation. Na-invite na ako dati sa Senate doon sa PIDEA Leaks. Merong dumating sa akin talaga, pinakita ko yun sa inyo. Pero this time, wala. Kaya ako kayo ang fake news. Bago kayo nag-report dito sa Inquirer, kayo naman Inquirer, dapat, ano ma-expect sa inyo? Dapat ipinakita sa inyo ng mga hunghang na ito yung mga invitations. Kasi nakalagay dito, yan, ulitin natin, in a statement released Sunday, Laguna Representative Dan Hobadero Fernandez, Vovo, said the probe wouldn't tackle how. Said the probe would tackle how disinformation spreads online. It is important on public perception and national security and the measure needed to combat it. So, Fernandez, who heads the Committee on Public Order and Safety, will preside over the hearing. Sabi dito, Filipinos have the right to know the truth. We have to protect them, for our fellow Filipinos also spread fake news that spreads fear and division in our society. Ikaw, nagunggong ka, kung meron man nagpapakalat ng peking balita, yang amo mo. Si Bangag Jr., si Lisa Tanas, na lahat ng nagko-comment sa kanya na sinasabing sexy siya, pero butod. Sinasabing maganda siya, pero parang kinuskos sa puwet ng kaldero yung pagmumukha ni Lisa Tanas. Yan ang fake news. Now, number 1C, ito, below is the list of invited personalities who were known to showcase political discourse. Masyado kayong halata na 6.352 trillion na buwaka ng inan nyo. Ikaw. Dan Fernandez, Quadcom, Tricom, buwaka ng ina mo. Vovo ka. Okay? Pinatawag mo, sino-sino itong mga pinatawag nila mga palangga? Malutikia, Jason Sa, Crisette Loretta, Mark Anthony Lopez, Alan Troy, MJ Kiambao, Vivian Rodriguez, hindi ko to kilala, Miss Ethel Pineda, Lorraine Badoy, okay? Jeffrey Celis, Lord Byron Cristobal, si Tio Moreno, Old School Pinoy, Attorney Glenn Chong, si Coco Locoy, si Joey, si Claro, hindi ko to kilala si Claro, si Claire Eden Contreras. Ako yon, okay? Tangina, nasaan yung email? Nasaan yung email? Saan yung, baka naman pinadala nyo na naman doon sa 62 Drive ba yun? Sa Pasig na? Invento yung address sa akin. Si Agent Morales, si Optics Politics, si Maricar Serrano, si John Abines, si Attorney Trixie Angeles, si Maui Spencer, si Boss Dada, si Ibi Hugalbot or Jugalbot para sosyal, si Cathy Binag, ayan, pagkakataon mo na yan, Cathy, si MJ Mondihar ng SMNI, si Susain Batalla, hindi ko ito kilala. Ito number 1. Ito yung susunod. Joe Smith Medina, aka Political Witch Boy. Ikaw, Fernandez, at ikaw, Lisa Tanas, na puki ng ina ka. Okay? Ikaw, Bangag Jr. Kasi itong si Joe Smith Medina, kaibigan ni Lisa Tanas ito. Sana nga lumabas itong taong ito eh. At i-booking kung ano yung nalalaman niya. Maraming alam to. Pero itong taong ito ay wala po yan sa Pilipinas. Nasa Thailand yan. Kung may utak, ikaw, Fernandez Hobadero. Fernandez na walang alam kundi ang magpa-power trip. Okay? Nasaan napunta ang Intel funds ninyo na sa simpleng ganito, hindi nyo matukoy kung sino ang what? Kung sino ang admin ito, sino talaga ito. Actually, aaminin ko na sa inyo ngayong araw na to. Okay?
Ako si political witch boy. Okay? Nag-iiba ako ng anyo. Patunayan ko sa iyo ngayong araw na ito, ngayong moment na ito, kung gaano katanga itong mga buwaka ng inang ito. Okay, nag-post ako ha. Tignan natin ha. Okay, si political witch. Para malaman ko, para ipakita ko sa inyo kung sino si political witch boy. Okay, ready ka na ba, Fernandez? Ha? Nakita mo to? Ayan. Nakikita mo ba to? Tingnan ko na to. May pagtatakpan. Okay. May tatakpan lang ako na isa dito na aking troll. Troll page. Okay? Takpan lang natin ang bonggang-bongga. Kasi ayoko to makita ni Lisa Tanas. Hi, Ma'am Parvina. Tatakpan ko lang to. Plus the rest. Okay. Pengen lang scotch tape dyan. Okay. Pakita ko lang to. May tatakpan lang tayo palangga. Tatakpan ko lang to at baka makita ni Dan Fernandez. Okay? Napakita ko na ako po si political witch boy. Okay, tingnan natin ha. Tatakpan na natin itong dalawang page ko. Marami kasi akong page palangga eh. Akala ni Lisa siya lang ang marunong. Okay, itong isa okay lang to makita. Wala naman yan. Non-working holiday naman yan. Okay. Okay. Ay, shoot. Wait a minute. Ito na lang. Ipakita ko sa'yo. Nakita niyo ba yan? Okay. Ayan Political witch boy. Papakita ko sa Dan Fernandez isusulat ko. Real time to. Real time. Ayan. Dali lang. Real time to. Papakita ko sa'yo na ako si political witch boy. Alright? Post natin to ha. Kaya kasabi, kontakan na mga to. Akala ko ba matatalino kayo? Okay? Sayang naman ang Intel, hindi pala kayo matatalino. Akala ko ba may budget kayo sa Intel? O, post natin ha. Post natin mga palangga. Hi, Hubadero. Ayan. Hi, Hubadero. Jutang Jinina mo. Yan. Hi, Hubadero. Ayan. And, okay, Hubadero na lang. Tsaka na iba. Jutang Jinina mo. Okay, tingnan natin ha. Tingnan nyo to, abangan nyo to. Jutang Jinina mo. Okay, ito. Nakita nyo yan? Post. Political witch boy. Post ko yan ha. Okay, here we go. Nakita nyo yan? Post natin. Not now. Okay, post ko. Post. Okay. Ito na siya. Actually, may pinost na ako dyan eh. Nakita nyo yan? Kanina. Okay. Here we go. Asa na yun? Okay. Hi, Hubadero. Asa na si Hubadero ko? Wala na si Hubadero ko. Nakakatawa lang talaga itong mga gagong to eh. It takes time siguro. Teka, here. Okay. 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 Nakita niyo ba yan? Ibig sabihin yan, what's on your mind? So, ibig sabihin, ako ang may control niyan. It just so happened na may mga angel akong troll sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas at ibang bahagi ng bayan. So, wag niyong pinagbibitangan yung tao dahil kung si Joe Smith yan, dapat naka-appear yan sa Thailand, di ba? Naka-appear. Sina ba? Ang tagal eh. Hindi ko makita dito. Hindi natin dito. Pakita natin. Hayo Badero. Pakita natin na. Nakakatawa lang kasi ito paglaruan to mga to eh. Ang bubobo talaga nila, no? Okay, tingnan natin. See all profiles. Okay. Pakita natin ha. Political witch boy. Ayan, hi Hubadero. Nakita nyo na. Pakita ko sa inyo, mga hitan. Ang sarap kasi nilang paglaruan. Ito na. Share screen natin. Tignan ko lang to. Okay. Okay, Hubadero. Jutang Jinina mo. Okay, dog. Okay. Ito na, mga hitan. Okay. Okay, tingnan natin baka may makita si Kret. Okay,
Nilipad mo. Okay, ayan na pala eh. Dito na lang sa phone ko. Asan yung intel nyo? Na mga julul kayo. Ako si political witch boy, wag kayo magbintang ng kung sino-sino. Hindi ko nakikita sa phone ko, may delay. Nakita nyo na? So ako po, pasensya na po kayo, pero ako talaga si political witch boy eh. Ang optics, ikaw din ba palangga? Hayaan mo na paglaruan muna natin sila. Paglaruan muna natin yung mga buhaka ng inang yan. Okay. Si Jeffrey Cruz. Sino to si Jeffrey Cruz? Si Alvin Montero. Hindi ko to kilala. Si Mr. Real Talker. Ayan, kilala ko yan. Si Edwin Amora. BFF ko yan. Si Pebbles Duque. Kilala ko yan. Si Erica Mata. Hindi ko siya kilala. Si Ahmed Paglinawan. Ayun, kilala ko siya dahil, ni Attorney Trixie yan, na partner in Facebook. Ayan, Ryan Lingo, si Ricky Tomotorgo, hindi ko kilala. What's up, Philippines? Anyway, sabi dito, it will also be attended by representatives from Google, Meta, ByteDance, or TikTok, and officials of National Bureau of Investigation, Philippine National Police. Sabi nila dito, excuse me, according to Fernandez, the government agencies mentioned will talk about the regulatory challenges and enforcement mechanism against online disinformation. The inquiry seeks to identify weakness in existing laws and policies governing digital platforms and to propose solutions to ensure the public has access to accurate and reliable information. Before the TRICOM's first executive briefing, Fernandez revealed the panel aims to discuss the following issues. Ito na i-discuss nila. Transparency of social media platforms in identifying and removing false information. Number 2, the enforcement of accountability measure against repeat offenders such as irresponsible bloggers and influencers. The broader impact of disinformation on national security, particularly concerning the West Philippine Sea dispute. The lawmaker also advised the public users to remain vigilant and critical of the information online. Unang-una, mga palangga, itong mga buhaka ng inang ito, alright, Dan Fernandez. So alam nyo, okay, sa mga nagko-comment, so alam nyo na po kung sino si political witch boy. Hindi si Joe Smith Medina o kung sino man, si Maharlika po yun. Minsan, para pang-asar lang sa mga inayupak na to, nag-a-acting akong bata. Marami pa akong troll page yan. May lalabas na, ay hindi, wag mo ngayon. Hayaan nyo silang gamitin na yung kanilang mga intel. But ganun pa man, kung napansin nyo, lahat po ito, I believe, yung iba hindi ko kilala, but 99.9% ay Duterte supporters and Marcos critics. So bakit kami lang ang tinarget ng mga jutang gininang mga kawatang mafiyang mga ito? Bakit tayo lang? Bakit kami lang? So, ang target, ang purpose talaga nila yan ay takutin tayo. Patahimikin tayo, mga palangga. Balita po na kaya po walang admin sa debate, luto na ang eleksyon. Okay. Patahimikin nila mga vlogger para hindi makampanya ang mga Duterte. Yun na nga. Eric Mata running yan sa Senate. Sabi gala, okay. Parang kita ko nga siya. But, okay. Ngayon, 127, thank you, sinuot mo po ang obsidian bracelet. Yes. Thank you palangga. Ikaw pala nagbigay. Thank you so much. So ngayon, mga kababayan, kitang-kita ninyo na ang target talaga ay mga Duterte vloggers lang. So this is not about para magkaroon ng para sulbi nila yung pagkakapag-spread daw ng fake news. Nasaan yung mga pangit, yung mga mababantot, yung mga sinungaling, yung gumagawa ng kasinungaling, nagmumura kay Inday Sara na mga vloggers ni Lisa Tanas at ni Bangag. Nasaan sila? Bakit wala sila sa listahan? Dahil ang sabi ni Hubadero na, kasi ngayon minumura ang presidente at vice president. Pero bakit hindi pinatawag yung nagmumura sa mga Duterte at nagmumura
kay Inday Sara. Bakit ang pinatatawag lang yung nagki-criticize o nagmumura like you sa jutang Jinina na kidnapper, smuggler, tsoktsakkero, kantutero, lahat na, Addictus Benedictus, Pulboronic na si Marcos Jr. at si Lisa Tanas Tambalusos at kasama kayong mga TRICOM. A-attend ako. Pero nasa ng imbitasyon? Diyan palang fake news na kayo, mga yawa kayo eh. Tignan nga natin, marami rin akong email. Di ba? Samdamakmak din ang email ko. Yung iba doon pa, 90s pa, college days pa ako, may email na tayo, di ba? Back in 90s. So, tignan natin. Tignan ko dito, wala akong, tignan mo, Congress. Tignan natin. Congressional invitation, Hubadero.com, wala talaga eh. Alright. Wala sa sa Proton Mail, wala. Alright, ang nag-invite sa akin si Representative Jimmy Gomez dito sa California. Okay, tiyan ko nga. Wala talaga. Nag-message sa akin si Raul Cagas. Ayan, in-inform ako na ako daw ay kasama dito sa UWAD Committee. Wala talaga, mga kababayan. Let's say Gmail. Okay, tingnan natin sa Gmail, sa Balitang Maharlika. Okay, wala talaga silang sinend. So ito ay fake news. The reason why, mga kababayan, hi Prada Lucho, how are you darling? Galing ng intel nila, di ba? Di pa nakita ko sa inyo kung sino si Political Witch Boy. At mga kababayan, yung isinulat nila, pwede nga magkaso yung tao eh. Ang isinulat nilang pangalan ay nasa Thailand. Diyan pa lang makikita na nila, di ba, yung page transparency. Pagbibintangan mo kung yung taong yun ang may gawa or admin or whatever, makikita mo yun sa page transparency. Kaso ang vovo talaga ng hubaderong ito na si Dan Fernandez at lahat ng mga kasabwat nila, kaya hindi nila ginagamitan ng utak. Ang ginagamit nila panggigipit. Ginigipit tayo at hindi naman boycott the hearing, sabi ni Bruno Javier. Okay. Isa lang ang target nila, si VP Sara, wala nang iba, sabi ni Joshua Solomon. Alright? Attend ako. Pero wala kang invitation eh. Panggigipit ito, mga kapababayan. Si Ka Eric, wala pa rin invitation, sabi ni Asley or Asel. Panggigipit ito, pananakot ito. Eto nga gusto tayong isuppress. 2023 ko pa sinasabi to sa inyo, November of 2023. So the reason why, ang lahat ng ito, mga palangga, kaya kami pinapatawag para nga matakot kami at manahimik. Dahil sa sinasabi namin na ang HUAD Committee, ang mga kongresistang nag-show off, katulad ni Kimbo, ni Abante, si Hubadero, lahat ng mga buwaka ng inang yan, ay mga magnanakaw sa kaban ng bayan. Sila ang nagpapasarap sa kaban ng bayan. Ngayon, pag nag-criticize ka, ipapatawag ka, gigipitin nila. Nakita ninyo? Wala nang hustisya sa Pilipinas dahil ang hustisya ay nasa kamay ng mga demonyo na mga addictus ng mga bagag. At mind you, mga kababayan, ang nasa likod ng lahat ng ito ay si Lisa Tanas Araneta Marcos. Okay? Yang si Joe Smith Medina, kaibigan niya yan. Alam mo dati, nung nangangampanya kami, di ba, nananahimik na nga yung tao, nagtatrabaho, hindi na nga ng politika. Alam mo yan, si Joe Smith, dati may vlog kami niyan. Okay, Joe Smith, kung ikaw ay nanonood. Ang ginagawa namin, we spend time. Meron pa nga kami, magsulat ka. Inuutusan ko pa yun si Joe dati. Sabi ko, Joe, magsulat ka paano mo naman, kailangan i-promote natin si Lam. Siyempre, hindi siya masyado napopromote, ganyan-ganyan. Ikaw, buha ka ng inakalisa. Yang taong yan, okay, nautusan ko pang gumawa ng magagandang article for you. Pero ang jutang Jinina kang hindi ka pa namuyod, yung butod mo hindi pa nag-flap, nananahimik na yung tao, idinadamay nyo pa. Now ngayon, alam nyo na kung sino si Political Witch Boy. O idagdag nyo yan dyan sa listahan ninyo. Na si Maharlika ay si Political Witch Boy.
Ngayon, mga palangga, pagka Maharlika, mo yung post ng Hong Kong Maisog, grabe. Ano yun? Ano yung Hong Kong Maisog? Hindi ko pa nakikita kasi galing ako sa party kanina. Okay? Ano nangyari? Kailan pa naging masama ang pagmumura, lalo na kung kurakot sa bayan, sabi ni John Lalin Aragon. Yes. Ito pong dahilan ng ito ay panggigipit sa atin. Pero bakit tayo matatakot? Malapit na yung mga yan. Hindi nga natin alam, biglang may gumurgur sa mga yan dahil sa sobrang galit ng mga tao nakapaligid sa kanila. Hindi nga natin alam, baka, sa Pizza 5 ba? O Mayo 5, 5 de Mayo, or Pebrero 5, March 5, anything na may 5, baka lumipad ang julo ng mga yan. Sobrang galit ng ibang mga pulis, ibang mga military, hindi lahat, sa ginagawa ng mga hinayupak na to sa Huwad Committee. Kayo mga buwaka ng ina nyong lahat, na mga tiwali, yang nasangkot sa paggugurgur sana kay Agent Morales na si Kumar, di ba? Na acting noon, na narinig sa buong video na siya ay kinasabwat ni Lisa. According to that video na ipagugurgur si Agent Morales, nanahimik kayong mga buwaka ng ina ninyo. Yung 5,500 control, nanahimik kayo. Di ba? Lahat yung gumurgur kay Persilapid, nandun sa Malacanang, tahimik kayo. Kay Michael Ma, ayaw nyo ipatawag, pero kami mga vloggers, kami mga kritiko, pinapatawag ninyo. Yun ang importanteng bagay, importanteng usapin, katulad ng smuggling, yung pangidnap ni Lisa sa dalawang bata, ni Marcos Jr. at ni Tedoy Boy Locsin from Istanbul, Turkey, di ba? Ayaw nyong paimbestigahan, pero gusto nyo kaming ipatawag kasi gusto nyo kaming i-contempt. Yan lang yan, mga palangga. Ngayon, gusto nyo kasing pagtakpan itong bicameral report na ito na unconstitutional, kriminal, na dapat managot kayong lahat na mga buwaka ng gininis ninyo. Yes, ito po lahat ay pakana ni Lisa Tanas at ni Bangag Jr. dahil recently, di ba, dahil nakatanong siya tungkol nga doon sa kanyang pagdudurog at kailangan niyang sa ilalim ba siya sa pulburon test. Tignan mo si Bangag Jr., ngumiwi, galit na galit, pikon na pikon kay Attorney Vic Rodriguez. Ito din yung ginawa nila nung inilabas ko yung video, authenticated Bangag video, authenticated here in the States. Tapos, di ba, galit sila, hindi nila alam kung anong gagawin nila. That was State of the Nothing Achieved or State of the Nation Address. Diba? Before the State of the Nation Address, hindi nila alam kung anong gagawin, nataranta sila. So ano nangyari doon? Right after, ginantihan nila ang KOJC para pangtakip sa issue ng PIDEA leaks, ng